Komenda po, nakasuhan ng PNP CIDG si dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa po. Nakikita niyo po sa screen yung sako po dun sa recommended na sampahan po ng kaso. Ito ay dahil sa paglabag sa Anti-Hazing Act at iba pang posible na kaso tulad po ng homicide. Kabilang na po dyan ang ibang miyembro ng coaching staff ng Ateneo, student managers, physical therapists, maging ang mga utility ball boy ng koponan. Base raw kasi sa investigasyon, may full knowledge raw si Baldwin na hindi marunong lumangoy iba pang player pero itinuloy pa rin niya ang activities doon nga sa dagat. Sinabihan pa raw ni Baldwin ang mga ito kung paano mag-handle ng rip current. Hinihintay na lang ang aksyon ng Department of Justice kaugnay sa mga rekomendasyon na isinagawa po ng PNP. May sinasabi kasi kanina na may tatlong, punto kung bakit daw maituturing na hazing yung nangyari. Pero isa doon yung parang ginawa kasi siyang challenge bago ka makasama doon sa grupo na pag hindi mo ginawa, out ka. Diba? Parang ganon. So, isa po yan doon sa mga ginawang konsiderasyon. Alam mo, kanina, Masen, nung unang beses, nung binrake yan, nung nagla-livestream po, CIDG, PNP, ay sabi ko, hazing. Oo, parang gano'n naman. Nasa idea natin yun eh. Pero ang pumasok lang sa isip ko, merong ibang affected dito sa insidente nito na hindi neophytes. Yeah. Na parang second year na nila playing or third year na nila playing, pero ginawa pa rin nila. Pero nung tinignan ko nga yung revised law tungkol sa hazing, sakop anyone na member ng organisasyon na sinasama sa mga activities na pwedeng tratuhin na hazing. So kahit nabaguhan ka or kasali ka na noon pa man. Oo, basta ang activity ay hazing. Yes. May sinasabi rin kasi si Secretary John Vic Remulla kanina na base daw dun sa mga naging pahayag ng previous players, masasabi mo nga na in a way, risky yung ginagawang training. So isa rin yan dun sa mga na-ikonsidera doon sa Ang phrase nung investigation. ilan hindi madali yung activity. Oo. Parang understatement hindi madali ang activity. Na pwede ka pang na buwis-buhay pa nga eh. Buwis-buhay. Actually, it's more of Oo. buwis-buhay. I mean, yun na nga yung nangyari. Oo.